Hindi na, Lisa. Almost 2 weeks na ngayon. Matabang na sagot ni Santa kay Lisa. Bakit hindi na? Tanong ni Lisa. Kung kailan nagkakabisa yung hiling mo, saka mo tinigilan ang dasal. Sigurado mo bang yan lang ang gusto mo, Lisa? Tanong ni Santa. Mag-aalas 6 noon ng hapon. Nasa paborito nilang coffee bar sa Greenbelt ang magkaibigan. Galing sila sa trabaho at nagmemeryenda. Pero isang tasang espresso lamang ang kay Lisa. Si Santa ay kumakain ng malaking hiwa ng spiced apple pie, kasabay ng cinnamon coffee. Sigurado kong coffee lang ang gusto ko, and please, Santa, huwag mo akong libangin. I want to know kung bakit ayaw mo ng magicin si Gilbert. That's the word, Lisa. Bulalas ni Santa. Nakuha mo ang eksaktong dahilan kung bakit tinigilan ko na yun. Kung manliligaw si Gilbert, ayoko nang dahil sa magic o sa gayuma or whatever else it's called. Lumagok ng kanyang espresso si Lisa. Sabagay, hindi naman ako talagang kumbinsido na nagwo-work ang dasal at ang nilangisang rosas na kandila, sabi ni Santa. Pinandilatan siya ng kaibigan. Ano bang pruweba ang gusto mo? Tanong nito. Noong ginagawa mo ang ritual, hindi ba pinansin ka ni Gilbert? He sent you flowers, he took you out for dinner, tapos biglang hindi na siya nagpakita. Yun pala naman, tumigil ka sa paggamit ng mirror at pagsisindi ng pink candle. Kahit hindi nalagot ang panunuyo niya sa akin, nagdadalawang isip na ako, sabi ni Santa. Dahil ba natuklasan mong sangkot siya sa esoterika? Tanong ng kaibigan. Oh no, sabi ni Santa. Hindi dahil doon. Nasabi ko na sa'yo, di ba? Nang magpa-update siya ng bank book, naisip ko, nagyayabang ba siya sa akin? Bakit kailangan niyang ipakita kung gaano siya kayaman? Kahit yung ipinadala niyang bulaklak, that was over the top. Parang pang-inaugurasyon ng bagong branch ng Dominics ang pagkalaki-laki at pagkamahal-mahal na bouquet na padala niya. Sabi naman ni Lisa, sa talagang rich ang lalaking kinainlaban mo, anong magagawa mo? Naisip ko rin, anya pa ni Santa, yung pagbubukas niya ng account sa atin. Pakita lamang, sa posisyon niya, he doesn't have to do the banking himself. Para ano ang sekretarya niya at assistant kung hindi magagawa yun para sa kanya? Malay mo, Santa, sabi naman ni Lisa, kung nagbukas si Gilbert ng account para magkaroon siya ng dahilan na makausap ka. I don't see him as the type na ipagyayabang ang sangkatutak na zero sa kanyang bank balance. Dapat matuwa ka dahil attracted din siya sa'yo. Yes, dapat nga, pero hindi ko magawa. Pabuntong hiningang sagot ni Santa. Bakit nga? Ukil-kil ni Lisa. Siguro, dahil nagsimula kong masilip ang human side niya, sagot ni Santa. That's good. He's human, may flaws at imperfections. Patuloy ni Santa. Dahil din sa sinabi ng nanay ko, yung kung talagang akin, mapapasa akin, hindi ko kailangang gamitin ng magic. Well, sabi uli ni Lisa, natutuwa ako at lutas na ang differences ninyong mag-ina. Pero ako, itutuloy ko ang ritual ng pang-aakit sa affection ng aking special love. Kumusta nga pala? Biglang na-curious si Santa.
May resulta na ba? Wala pa, sabi ni Lisa. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa, Santa. I want him to love me kahit sa likas na paraan o sa paggamit ko ng kakaibang dasal. Gusto mo pa ng espresso? Tanong ni Santa. If you're having another cup, Santa, sige, I'll have another cup too. Sa kabilang dako, nakakadalawa na rin si Gilbert at ang mami niya. Herbal tea sa huli, black coffee ang sa binata. Nasa terasa ng kanilang bahay sa Bulacan ang mag-ina. Kailan mo ipakikilala sa akin si Santa? Tanong ng mami ni Gilbert. Pagaling ka muna ng husto, mami. Kalalabas mo lang sa ospital ka makalawa. Magaling na ako, iho, sabi ng mami niya. Nasobrahan lang ako ng pag-indayog ng balakang nang sumama ako sa ballroom dancing kasama ang mga amiga ko. Natawa si Gilbert. Alam niya, hindi ang pakikipagtango ng ina sa isang dance instructor ang ugat ng aksidente nito. Nasobrahan ng inom ng martini si Mrs. Quevedo kaya ito nadupilo sa dance floor. Sabay bagsak palopasay. Isinugod ng mga amiga noon din si Mrs. Quevedo sa pagamutan. Doon, nakita sa x-ray na nabali ang hip bone nito. At dahil may edad na, ang solusyon lang doon ay ang palitan ng artificial na hip bone ang matanda. Isinagawa iyon at sa buong panahong nasa ospital ito ay nakabantay ang uniko iho nito. Ganoon kamapagmahal si Gilbert sa mami niya. Pero kahit nasa tabi lagi ni Mrs. Quevedo ang binata, tuloy rin naman ang pagganap niya sa tungkulin. May baong telepono at fax machine si Gilbert sa ospital. At kapag kailangan ng pirma niya, doon siya pinupuntahan ng kanyang office staff. Kaya nga may 2 linggo ring hindi niya nasilip man lamang si Santa. At ngayong nagbalik sa pagiging dating masayang ina, sa kanya naramdaman ang pananabik sa dalaga. Wala sa loob na napabuntong hininga si Gilbert. Sabay bulalas ng, I miss her terribly. Si Santa? Tanong ng mami niya. Nagitla si Gilbert. Hindi niya akalaing mapapalakas ang isiping dapat ay sa kanyang isip lamang kumislap. Panggiting sabi ni Mrs. Quevedo. In love ka nga, iho, kung ganitong kinakausap kita pero hindi ka naman nakikinig. Ngayon lang yan nangyari sa'yo. I'm sorry, Mommy. Ano bang sinasabi ninyo? Tanong ni Gilbert. Kako, anang ina, kailan mo dadalhin sa akin si Santa? Kailan mapupuno ng tawanan ng mga apo ko itong ating bahay? Sa lalong madaling panahon, Mami. Promise ho, sabi ni Gilbert. Kung kakailanganin kidnapin ko si Santa, I'll do it para maging akin siya. Kung namimiss ni Gilbert ang dalaga, ganoon din naman si Santa sa binata. At kahit gusto ni Santa na mahalin din siya ni Gilbert nang walang halong magic, hindi nakatiis ang dalaga ng gabing iyon. Inilabas niya ang itinago ng gamit sa ritual. Pinahira niya ng myrrh ang rosas na kandila. Itinirik iyon sa ilalim ng rosas ding parchment paper na sinulatan ng kanilang pangalan ni Gilbert. Sa kanya sinindihan ang kandila. Pero iba ang tahimik na inusal ni Santa. Hindi ang kasamang dasal ng ritual na may kahalong Latin. Sariling panalangin ang inulit-ulit ng dalaga. Na sana ay muli silang magkita ni Gilbert at naway matuklasan niya kung talagang may pagtingin din ng binata sa kanya.
10:00 ng umaga, nagbubukas ang Windows at New Accounts counter sa Southeast Asia Bank. Pero 9:30 pa lang ay bukas na ang bangko para sa mga kliyenteng hindi pagdideposito o pagwi-withdraw ang kailangan. Para sa mga kawani, 9:00 ang opisyal na simula ng kanilang trabaho. Kaya naman, 8:30 pa lang ay nagsisidatingan na ang mga iyon. 10 minuto bago mag 9:00 nang iparada ni Miss Althea Quevedo ang kanyang kotse sa likuran ng Great Pacific Building. Naroon din ang pamangkin niyang si Gilbert. "Hi, tita," bati ng pamangkin kay Miss Quevedo. "Sasabay na ako sa iyo papasok." "And why am I not surprised, I wonder?" Nanunukso ang tono ng matandang dalaga. "Siguro alam mo na kung bakit ko hiniling noon na ilagay mo sa window ang pinaka-cute mong staff," anang binata. "Para hindi ako tatakam-takam lang sa pagtingin dahil nasa counter siya." Tumawa si Miss Quevedo. Sabi, "Huwag mong sabihing manliligaw ka sa agang ito. Uy, hindi yun pwede, Gilbert, kahit tita mo pa ako." "I'll just say hello to her. I miss her. Gusto ko siyang makita kahit sandali lang," sabi ng binata. "Kumusta si ate?" sabi ng kanyang tita. "Nadala na ba sa pagbo-ballroom dancing?" "Nadala sa sobrang cocktail drink," sabi ni Gilbert. "Hanggang herbal tea na lang ngayon si mommy." May napansin si Gilbert. Bakit sarado ang Venetian blinds ng bangko? Ilang metro pa ang layo nila sa tagilirang pinto ng bangko. Nasa pasilyong lagusan, buhat sa likurang paradahan ang magtiya. Pero tanaw na ang salaming dingding ng Southeast Asia Bank. "Talagang sarado pa, Gilbert," anang tiya niya. 9:30 namin binubuksan ang blinds. By that time, tapos na ang tellers na magbilang ng pera para sa kani-kanilang window. And of course, ayaw naming i-display sa madlang dumadaan dito ang pagbubukas namin ng vault para maglabas ng, "Well, look who's coming the other way." Siniko ni Miss Quevedo ang kanyang pamangkin, sabay muestra ng tingin sa harapang entrada ng gusali. Si Santa, at tulad ng dati, magandang maganda at sexing-sexy ang itsura ng dalaga sa suot nitong uniforme. Napalunok si Gilbert. "Mauuna na ako sa iyo," patudyong paalam ni Miss Quevedo. "Para hindi maasiwa ang iyong lady love. Pero paalala ha, Gilbert, bawal manligaw kapag office hours." Hindi na narinig ng binata ang paggunita ng tiyahin na mas binilisan ang hakbang patungo sa entrada ng bangko na kahilera ng pasilyo. Nakay Santa ang mga mata ni Gilbert na nagpatihuli naman sa tiya ng 2 hakbang. Isa lamang ang gwardiya sa labas ng pintuan ng bangko. Bagay na katakataka. Karaniwan, 3 hanggang 4 ang nakaistasyon doon sa umaga. Unay dahil oras ng pagpapalit ng shift ng mga gwardiya. Ikalawa ay dahil ganoong oras nag-check ang supervisor ng security agency. Agad na napansin ni Miss Quevedo ang mahinang seguridad. Sumama ang mukha ng manager. Mas binilisan pa niya ang hakbang. Hindi niya alam na nakakasa ang hawak na shotgun ng nag-iisa roong gwardya. 3 hakbang
palapit sa naturang gwardya na ngayon ay na kay Miss Quevedo ang matalim na mga mata. Napalinga si Santa. Nakasalubong niya ng tingin si Gilbert. Parang sasabog sa galak ang puso ng binata. Pagkakita niya kay Santa, kumabog naman ang dibdib ng dalaga. At ewan kung bakit tila siya mapapaluha. Para nakita lamang niya si Gilbert. Ganoon ba ang pananabik niya sa binata? Binagala ni Santa ang paghakbang at binati ng matamis na ngiti si Gilbert. Bagaman magkaiba ang direksyon, halos magkapareho ang distansya nina Santa at Miss Quevedo sa gwardiya sa pinto. Bumaling ang atensyon ng manager sa dalaga. Nakita ng una ang masayang ngiting nagkahugis sa mga labi ng huli. Hindi man nakikita ng matandang dalaga kung sino ang nginingitian ni Santa, tiyak niyang ang kanyang pamangkin iyon. Ipinasya ni Miss Quevedo na wag nang batiin ang dalaga. Ipauubaya niya kay Gilbert ang nalalabing 6 na minuto bago magsimula ang trabaho ni na Santa. Isang hakbang pa bago makapasok sa pinto ay kusa iyong bumukas. Isang gwardya sa loob ang nagbukas doon. Marahas niyong binaltak papasok ang nagitlang manager ng Southeast Asia Bank. Kahit nakapagkit sa isa't isa ang atensyon ni na Gilbert at Santa, pareho nilang nakita ang nangyari kay Miss Quevedo. Dagli, nahulaan nila kung ano ang nangyayari sa loob ng bangko. Nakawan. Tumigil sa paglapit ang gimbal na si Santa at ibinaling ang kanyang tingin sa pinto niyon. Pero wala siyang makita sa loob. Sarado pa rin ang Venetian blinds. Mas umalerto pa ang gwardya sa labas nang makilala ang suot na uniforme ni Santa. Tagabangko rin ang dalaga sa loob-loob niyon. Dinakmal niyon sa isang braso si Santa. Ang intensyon ng magnanakaw na nakadisguise na gwardya ay isalya ang dalaga papasok sa loob upang huwag makagawa ng eksena sa labas. Paparami noon sa pasilyo ang nagsisipagdaang mga tao. Karamihan ay mga empleyado na patungo sa kani-kanilang tanggapan. Natanto ni Gilbert ang balak ng gwardya, kaya nang sunggaban yon sa braso si Santa, tila kidlat na sumugod ang binata. Ubos lakas na binayo ni Gilbert sa punong balikat ang masamang loob. Lumuwag naman ang pagkakadakmal niyon kay Santa. Itinulak ni Gilbert si Santa palayo sa pinto. "Takbo, Santa!" hiyaw ni Gilbert. Alam niyang siya naman ang babalingan ngayon ng armadong magnanakaw. Kisap mata lang ang pagkabiglaan yun sa di inaasahang tapang ng isang nagdaraan lang. Bumawi ang magnanakaw sa pagkawala ng balanse at iniumang agad ang hawak na shotgun kay Gilbert. Bago makakilos ang binata, naputukan na siya. Sumabog sa harapan ng bangko ang dugo ni Gilbert Quevedo. Naitulak ni Gilbert si Santa palayo sa pinto ng bangko. Ngunit paano naman ang binatang pinakamamahal ng dalaga? Makasurvive kaya si Gilbert? Patunay ba ito ng pagkakatotoo ng inihula ni Aling Esmeralda o Madam Merlina na kasasangkutan ng lalaking gagawin ng lahat para kay Santa? Abangan ang wakas sa susunod na kabanata.